Abigail, may tumawag sa'yo. Si Ariel yata? Sino yan? Ah, boyfriend ni Marie Chris. Sineset up ako dun sa pinsan niya. Ah, ano yon, date? Lalabas kami, grupo, hindi date yon. Wala namang masama dun eh. Basta matino lang yung lalaki. At hindi mo mapapabayaan ang iyong studies. We want most for ourselves. We try to find it with other people. Yung mga weaknesses natin, hinahanap natin sa karakter ng iba. We expect them to be what we are not. And we make them what we want to be. Kung minsan, sinasabi nga natin na diyan nagsisimula ang atraksyon ng dalawang tao. Wala naman ako natututunan dun sa course na yun. Tsaka yung mga lecture ni Dalarama, puro kwento ng buhay niya. Eh di ba ano, bakla yun? Oo, no? Kanina nga umiyak pa dun sa klase. Paano may naalala na naman siyang boyfriend niya? Sinasaksak na naman yung love story niya dun sa lecture niya. Sumama ka na, no? Nag-iinarte ka na naman. Ikaw kailan mo ba ayusin yung buhay mo, ha? Kakasplit mo pa lang dun sa isa mong boyfriend, naghahanap ka na ng ibang lalaki. Problema sa'yo, basta pag nakapantalon at pag jumingal, nakatayo, pinapatulan mo. Hoy, he likes me, no? Hoy, he likes me, no? Eh, paano ba namang hindi ka imbitahin? Every 5 minutes, tinetext mo ng mga jokes na ikaw lang ang natatawa. Oy, teka lang bawal ka mag-back out doon. Kasi first of all, cousin yon ni Ariel na balikbayan, siya kaya na rin siya na yun. Tsaka bawal ka mag-back out. O Douglas, sariwang-sariwa yan. Hindi na kita binigyan ng aligay kasi masama yun. Yun nga ang masarap eh. Inasiman ko yung sinigang. Ay, huwag ka na magpatis kasi masama yan. Alvin, huwag mong kainin yan. Tabayan, ako masama yan. Talagang ang tigas ng ulo mo. Kolesterol yan. Yun nga ang masarap eh. Abigail, may tumawag sa'yo. Si Ariel yata? Sino yan? Ah, boyfriend ni Marie Chris. Sineset up ako dun sa pinsan niya. Ah, ano yon, date? Lalabas kami, grupo, hindi date yon. Wala namang masama dun eh. Basta matino lang yung lalaki. At hindi mo mapapabayaan ang iyong studies. Kasi malas sa buhay ang mga lalaki. You know? Depende naman sa lalaki, no? You're right, like si Daddy, no? Iba namang klaseng lalaki ang daddy mo. Alvin! Napakataka mo kasi! Sabi ng daan-daan kumain eh! Ay. Sorry. Saan ka na naman ang galing? Diyan lang. Jaime, pwede ba mag-usap muna tayo? Mainit na naman ang ulo ng daddy mo kanina. Hinahanap ka. Hindi ko naman alam ang sasabihin ko dahil hindi mo naman sinasabi sa akin kung saan ka nagpupunta. Alam mo, hindi naman pwedeng ganyan na ganyan eh. Why don't you look for a job? O kaya, Yun ang ginagawa ko eh. Ano pa ba? bakit hindi ka muna magtrabaho sa opisina ng daddy mo for a change? Ayoko dun. Doon naman nagtatrabaho mga kapatid mo Tumutulong sila sa daddy mo. Eh kaya nga ayoko dun eh. Ganito na lang. Maghahanap ako ng ibang racket. Okay? Shota mo na ba yung babaeng yan? Pare, halos lahat ng oras mo, nakadikit ng yung chick na yun sa'yo Okay ka dyan, pare. Yung tipo ng babae na to, hindi naman to sinusyota eh. Lang. Tsaka okay na rin itong ganito. Masaya. Pareho lang naman kami naglolokohan eh. Ka talaga, mamaya anakan mo yan. Oh, sandali lang Pare, bang klase itong babaeng to? Pudpud na siguro daliri nito sa kakatext sa akin. Sino na naman ba yan? Papatayin ko tong putsyolong to eh. Ito yung kuwed na pinakilala niya sa akin. Kulit. Talaga ano? Ngayon eh. Ano bang hanap mo? Lethal injection? Actually, nung una nga kaming nagkita, as in, talaga wala. What do you mean wala? As in, nothing. Ikaw, Brian, anong reaction mo nung na-meet mo si Cynthia? Napansin ko kagad. Laki ng legs! Sobra ka naman, hindi mo napansin yung mukha niya, yung legs agad ang nakita mo. Sabi ko, maganda naman itong babaeng to, okay, kaya lang. Ang laki talaga ng legs eh! Hindi siya love at first sight. Nako, hindi. The first time we were introduced, ang sabi ko nga,
Ano ba yan? Ang lakas naman ng loob magpatubo ng bigote, para namang toothbrush yung tubo ng buhok sa nguso niya.